balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola! Nagbabalik ang Karambola, kasama pa rin sa impilan Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Cruz Angeles. Okay, game. May tanong dito eh. Ano ba daw nangyari dun sa nangyayari sa yung hearing sa Senado tungkol sa 3 araw na yan, ha? 3 araw na Tungkol ba? sa OVP. grabe, ang tagal nila dyan. hearing. Bakit sa OVP? Kasi pagkakataon na ni na Senator Risa. Meron daw dito yung exchange between Inday and Senator Raffy Tulfo. Ano daw ba yun? Meron nagtatanong dito That's sa another atin. angle. Paliwanag nyo nga. Kasi yung ano original na banatan tungkol doon sa intelligence and confidential funds. Okay. Na dinagdagan pa ng bakit Office of the President nagbigay pa kayo ng additional funds dyan sa OVP? Ang OP may ganun. Meron. Sabi ng Office of the President, kanya yun eh. There was a request, and please be advised that there is a memorandum circular regarding this kind of sharing. Okay. Meron. So, hindi naman sinabi doon. Hindi nila tinatanong, ba't niya ibibigay ang intelligence funds sa Office of the Vice President? Ganong kulang pa ang flood control. Akala ko. Hindi naman sinabi yun. Hindi sinabi yun. Wala sinabing ganon because nakaset na. Bakit magkakaroon ng intelligence funds yung Office of the Vice President? Kulang na kulang pa tong flood control. Hindi, ang sinabi pati nila, ibigay nyo yung yung imbis na naghahunting kayo ng kasi sabi ni Model, bakit ni Model? Oo, sabi niya, ano na ba, intelligence gathering na ba ngayon ang gawain ng yan. Kasi mo-monitor daw yung monitor kayo pati sa DepEd. Gano'n Tinitira bakit nyo minomonitor yung teachers and learners? Hindi po yun ang minomonitor. Yung mga gumagamit ng teachers and learners to further their agenda. Alam nyo, yung monitoring ng teachers and learners are for other things also, not just this. Okay. Not just the anti-insurgency. DepEd din yung last protective measure ng estudyante, ng learner for abuse in the yung mga child abuse, whether it is at home or by the teacher, bullying, mga ganyan. Ano ang gusto nila? Hindi nila minomonitor. Kung may nangyayari dyan. Kasama ba PTA dyan? Pwede naman, sir. Kasama Parent Teachers Association ito. Ano yun? Ang pinag-uusapan. Parent Teachers Association, it's a volunteer group na involve ang mga parents kasi gusto nilang ayusin yung kanilang which is the right thing to do. Correct. Ng education po, eskwela, teacher lang. You want to involve the parents. You want that. That's the idea. Ano nangyayari sa PTA? Yung PTA, matagal na yan, dekada, years na yan. Hindi yan inimbento ngayon. Hindi. Matagal na po yan. Yung PTA, Parent Teachers Association. Yung nanay ko nga, very active dyan. Oo. Nagpe-presidente pa ng Kasi nga, kailangan ng teacher ang tulong ng always ng parents. Kasi hindi naman pwedeng nasa eskwela lahat yan. Mas marami pa nga ang oras niya na nasa bahay. Ibig sabihin, tutulungan. Anong issue sa PTA? Kasi daw voluntary contributions daw yung PTA. Bakit merong voluntary contribution? Extortion yan. Pangingikil. Voluntary nga, paano naman nag-extortion niya? Hindi. Ang extortion, ganito, maglalabas ako ng paputok na balita. Pagkatapos, nung balita na magkaroon kami ng photo, titigil na ako. Yun, extortion. May nangyari during the photo session. Maglalabas ako ng balita na ikaw, masama kang tao. Na very explosive. Matindi ang ginagawa. Expose. Yan. Tapos, pagkatapos, may photo ops kami.
Na-explain na sa akin. Okay na. Ayan. Yeah, Maganda okay na. yung explanation mo, tama yan. Tama. Sa totoo lang. Titigil ka ngayon. Naintindihan ko na kung bakit. Style Maceda, ano? Template. May template na Hindi, to. pero- Hindi nga, back, Hindi, pero mas matindi back to ito. PTA. Ano yun? So, Yeah, tama si Boss Jonat. Ang tagal-tagal na ng mga PTA nagdo-donate Donate. to the schools, di ba? Kasi kulang nga. Willingly. Minsan may water fountain dyan. Yan. May plaque dyan na donated Donated by by. PTA year so and so. Yeah, ganon. Ganyan. Ngayon, it came into Senator Raffy Tulfo's head na pangingikil daw ito. Kasi napipilitan daw ang mga magulang. magulang. At nakikita ito ng mga estudyante, ng mga learners. They learn corruption at a very young age. Ano masasabi niyo dito kay Vice President? Ano sabi ni Inday? Sir, pwede niyo naman pong gawan ng batas, gawing illegal ang voluntary contributions. Paano naman gagawin illegal ang voluntary? Anak ng sopa naman. I-redefine mo Ito naman si Inday, kung manampal, simple-simple. Hindi ba? Alam mo, yung mga Sana I don't know if the senator got it. Pero sa akin, insulto yun, ha? ano ho? Gawin mong batas ang illegal, Na illegal illegal ang voluntary contribution. contribution. Talagang pangingikil. Ang voluntary ba? Hindi, Pangingikil. pwede ipagbawal yun. Kasalanan voluntary. nila. Kusang loob. Buong loob mo din ibigay. Ninickel. We will have to redefine voluntary now. Okay. Sige, yung mga tipong Hindi kulang ho eh. Hindi naman din voluntary, involuntary. di ba? Ganon ang exchange. Ganon ang exchange nila doon. Kitang-kita. Kasi galit na galit. Nangingikil ho yan. Extortion. Nakikita ng mga Tinuturuan ng bata mga taya. Corruption. Yan. Yan ang nangyari. Teka, Wala, pero mas classic. nag-iisipan ko yung voluntary contribution. Paano nga ba natin pagbabawal yan? By redefine. Dapat, alimbawa, mayaman, nagbigay ng endowment sa PUP. Yan. Bawal yan. Galing siya sa PUP Voluntary contribution, naku po, bawal yan. Galing, alimbawa, galing ako sa PUP. Doon ka graduate. Gumadate ako doon. Pinalad ka at gumanda ang Gumanda buhay. aking buhay. Meron ako isang kaibigan na gano'n na naging CEO ng isang malaking kumpanya. Okay. At yun ang ginawa niya. Nagbigay siya ng endowment. Nagbigay siya ng endowment. Bawal. Voluntary. Voluntary ka eh. Hindi pwedeng voluntary. Kayo talaga. Tapos, ang pinaka-classic dito yung sagot ni Senator. Nakikita niyo yung intelligence behind the facade of cluelessness. Uy! Facade niya. Define. Okay. Sabi ni Inday, maaari nyo naman gawan ng batas na maging illegal ang voluntary contributions. Ang sagot ni Senator. Alam mo, walang kapangyarihan ng Senado patigil yan eh. Yan. Ipatigil ang Bakit voluntary. kayo tumatawa? This was an intelligent response. Ikaw talaga si Winner. Grabe kayo. Why are you doing this? Hearing ito Hearing ito, winner. Senate hearing yan. Hindi ito yung mga chismisan Hearing talaga ito. Open ito. Na-televise ito ba? Dahan-dahan ka tatawa-tawa dyan. Mahirap ang ano sa hearing Oo nga, At mahirap saka pag-hearing Nakamerkana ka dun eh. Uy! May Tsaka klipa. live yan sa TV. Live sa ha? TV. Live yan. Ikaw. Walang kapangyarihan ang Senado na gumawa ng hakbang laban sa voluntary contribution. Tama rin naman siya. Kasi ano bang hakbang ang pwede mong gawin against a voluntary contribution? I-redefine ko. I-redefine ko yung voluntary na yan. Kunwari lang yan, voluntary. Pero actually, Yun ang maganda. Kung magkaroon ka ng batas na lahat ng voluntary, kunwari lang na voluntary. actually, pag sinabi niyong voluntary, nananakot kayo. Ayan! Yan.
Anak ng toko naman to. Dapat hindi yung sasabihin voluntary. Mag-contribute kayo, wag nyo nang dagdagan ng voluntary. Contribution lang. Contribution. Wala nang voluntary. Ah. Bawal na yan salitang voluntary. Oo. Yan, Yan. magandang batas. So natanggal mo yung voluntary Voluntary, contribution. Contribution na lang. Oo. Yan. Pwede rin. Okay. Maganda idea. Maganda yan. Ano lang yan? Isang paragraph lang yan. Bylaw. Isang law lang yan. Paragraph. O mula ngayon hindi na pwedeng voluntary contribution. Ang pwede lang contribution. Yan ang magandang batas. Yan ang magandang Maganda. batas. Grabe kayo. Simple lang. Ha? Simple. Simple. Oo. Madali Madali intindihin. intindihin yan. I-translate mo pa kahit anong lingwahe. Madali intindihan kaya. yan. Strike out yung voluntary na yan. Trixie, wag kang tatawa-tawa ng ganyan. Nahalata ka Porque ba't Porkit ba ikaw UP Law? ginaganyan Ganyan mo? ka magtatatawa? Wala naman ako sinasabi sa utilo. Oo. Porque ba't Porkit ba ano ka ngayon? Long sleeves na green? gaganyan ka? Kasama mo pa naman to yung si lawyer Barry Gutierrez. Lawyer? Oo. Unconstitutional? It's clearly unconstitutional. As clear as daylight. Yan. Ay, naku po. Nag-jingle ako pag ganyan ang mga storya Hindi ko maintindihan kung bakit nakapasalan lawyer. Oh my. Okay. Ito maganda po. Yung NBI, nag-submit sila ng application for SIM. Ang ginamit nilang ID photo ay isang unggoy. Ayan. At? Nakapasa. Nabigyan yon. Ang nabigyan. Oo. How could they tell it was a monkey? Hindi ko alam. Hindi ko naman kamukha ito. Medyo malayo ang itsura namin itong unggoy na to. So yung facial recognition, yung detection nila. Ang ginawa medyo, po kasi nito, liberal. pahin ng NBI. Okay. Para makita nila kung NBI, hindi Senate Bureau of Investigation. magkaiba yun. National, SBI yun. National Bureau of Investigation. N ho ito, hindi S. Na nagpa-register po sila ng SIM. Ng SIM. Subscriber Identity Module. Na gumamit ng photo ng isang unggoy. Binigyan. At to their surprise, binigyan po sila ng SIM. Ikaw, Wenner, pinapakita mo dito Ayan Okay, ang example po na yan, ang nangyari, ganito pala, napakadali palang kumuha Walang SIM. ng ID ng government. Correct. At saka, DICT po, medyo, sa DICT to, di ba? National ID. DICT. Hindi, yung SIM SIM registration. registration. SIM registration. Hindi, sa telcos. Telcos. Telcos yan. Telcos ang So, nagtatanggap telcos, ng registration. kaninong telco kayo? Kaninong telco yan? Ay, aminin. Ano yan? Globe, Smart, Dito, o ano ba? Hindi po. Meron lang balita na ang PLDT Group vowed to support bills in the Senate. Ano daw? May by the way na balita dyan sa unggoy Sa unggoy na yan. that the PLDT vowed to support Uy, two PLDT. bills in the Senate. Senate. Hindi naman mukhang guilty, no? Hindi! Hindi. About to support. Ano yan? Ano yan? Ang ano dito, mababanatan yan. Ano Ang yan? bill na ano yan is yung tungkol sa animal protection. Ayun, may lusot, ano? May lusot. Ba't kayo gumagamit ng mga picture na lang. animal? Maawa naman kayo. Maawa kayo. Be kind to animals. Society for the Prevention of Cruelty. to animals, SPCA. Yan ang aangal dyan. Oh, yan ang aangal dyan. Mali ang NBI doon.
Ba't kayo nagpapasim ng animal? Nge. Yan pong text scam, sa totoo lamang, yung mga SIM registration na yan, Nakahanap it's ko not sila going ng to. gusto. Kasi po, yung mga sindikato, text blast ang ginagamit. They have machines. Bypass They yan. can fake the SIM card. Yes. Binabypass they can na lahat clone ng the SIM SIM cards. At card. saka hindi lang yun, ang ginawa ng mga yan, yung ibang membro ng sindikato, before yung registration ended, bumili sila ng mga Marami. SIM. Isa pa yun. Isa pa yan. Kasi ang tagal nung... How do you trace those? Nahuli. How do you trace those SIM cards? Ngayon, nahuli nga ng pulis yun eh. Kaya sinasabi ng mga pulis, ilalabas namin ang mga pangalan ng nakakuha ng SIM na ganito. Tsakin ninyo na hindi kayo yan, ha? Na hindi ninyo binili yan. Kung nakuha yung inyong SIM SIM number, magpalit kayo. Magpalit kayo. Wow. Kasi yung ating data, leakage, nagkakaroon ng natitinding leakage eh. Oo Yung nga data, eh. nagagamit yung, baka ito si Winner, baka mamaya nakakuha. At baka hindi iba lang ginagamit leakage ito. na yan through the telco. Ang leakage po na yan through the banks. Banks, registration sa... Yung mga bangko lahat. dapat din mag-sinup sila, tingnan nila na yung security nila, yung kanilang mga data ng Na kanilang mga nakukuha. depositors, hindi makuha ng mga sindikato. Kasi nakukuha eh. may isang bangko na panay ang kulit. Araw-araw nakakatanggap ako ng scam, text scam, phishing, attempt. Kahit ako. Dito sa bangko na to. Ay, Ang ganun iniisip from ko, the bank. bakit bukod tanging itong bangko lang na Ang meron ito ganon. ang nadadali? Talaga? Meron din ako. Just Merong one insider particular yun. bank. Oo, Just isang one particular. bank. Paano kaya ito? Sinasabihan pa ako na uy, ginamit yung credit card mo sa bangko namin. Is Oh, this isipin you? mo, meron. So, tinanong, if it's me daw, wala akong credit card sa bangko nyo. Hindi ko na sinagot. Kasi phishing eh. Oo. Nanay ko. Is it you? Pag sumagot ka doon, kuha na lahat ng number Lahat mo. na. Tapos, pursue ko lang yung text blast na yan, that's a machine that bypasses. Hindi yan kailangan ng SIM. So, what is the point? Okay. Of having Tapos, that registration. The problem is also worldwide. Dahil, It is. dati, yung mga tinatawag natin na GSM machines that can clone and that can conduct surveillance on text messages over the networks. The regular networks, the regular providers. Text hindi yung online na, hindi yung mga Viber and all that. So yung text messages niyan, namo-monitor, nako-clone. And it used to be that the makers of these machines could sell or would sell only to governments. Illegal ba yun? Ngayon, binuksan na nila. So pwede na. They So can pwede sell text to blood. anyone. Mahal lang blast, siya, yes. pero they are If you're a available. private company, you can own. Yes. Halimbawa, magmamarket ako ng product ko. Pwede kong gamitin yan. Yes. Yes. So, sa atin, spamming yan violation yan ng Data Privacy Act. Okay. So, Ano yan? Nagamit nga sa eleksyon eh. Pero mahalaga pa. nagagamit sa election. Pero mahalaga din pa rin doon. Meron akong text blast machine. Mahalaga pa rin na meron ako mga phone numbers Yun na nga. na saan galing yung data na yon. Ay, madali yun. Yung mga phone numbers na Correct, pwede kong isa pa padalahan ng text Di ba? blast. Meron kasing iba. May nagbebenta no? Oh, yes. Yes. That's one. May consolidator ng data. But some of these, they can work in particular areas. So, kunwari, nandito ka, madidetect niya yung phones within the area, Kukunin yung number. kukunin yung numbers. Or, they can blast to those Paano phones nalaman in that nun area. na meron ako account doon sa bangko na yon? Iba, yan, specific na yan sa bangko. Ano? Bangko na yan. That's the only way they could have gotten that. Pare, meron na, alam mo, meron ng mga, kumbaga sa, halimbawa, doktor o abogado, meron ng bisector. Halimbawa, Ayun. ikaw, magaling ka sa special child. Ito, meron na kayong Meron na, specialization. may specialization. Ganyan na rin dyan sa... Meron yung
ito, magagaling. Ito, political numbers ito. Yan. Yan. Ito, Influencers bangko. ito. Influencers. Ito, bangko. Bangko. Account to. At saka itong bangko. Specific na bangko rin yun. Ito, malakas gumastos Yan. sa Yan. nightclub. Yeah. Yeah. So, yung mga Kaya text nga. mo dyan, Yan na. may kinalaman sa good time. Oh, yes. Di ba? Yes. Meron Ito, Profiling talaga yan. Meron na, meron. Parang ano to, yung statistic, yung nangyari sa Brexit, Yes. Ah. Ganyan. ganyan ang ginawa Ganyan, nila eh. kaya talo eh. Kaya natalo yung Oo, stay. na-analyze nila, yung analytics, Mayroon sila na-analyze nila, etong mga to, pwedeng makonvince, mga ganyan. Tapos specific ang ano. Oo, so they Specific bombard ang with Meron information. Yes. very specific. Nakuha nila. But they can also do that online. So They are sa doing it. merong naging issue na ito sa US and it should be an issue here called net neutrality. Yes. Yung providers, hindi nila ipapakita lahat ng available websites. Isinubukan yan sa atin ng, I will not name the provider, no? Na there are certain websites na invisible sa'yo because they do not subscribe to that particular provider. Okay. So they were doing this nung dalawa lang sila. Aha. So ngayon na napasukan na ng iba Paano yung- plus meron pang ibang So sila na namimili kung Yes. ano lang pwede ano, mo makita. Pwede makikita mo. And that's very, very dangerous. Because, Ganyan yan. Yan ang influencing ng ano. exactly. Kayang-kaya yan. Yun yung ano. Mass Correct. thinking, mass Yes. psychology. Yan na yan. Yes. Ganyan din ang gagawin pag nagkaroon ng law tungkol sa voluntary contribution. Ayan. Sa totoo lang. Ito, Kaya mo nang piliin kung kaya saan. mo nang piliin, ito pwedeng voluntary contribution. Ito, contribution lang. Kasi, Well, wala pa rin solution itong scamming na to, itong scam. Ang dami pa rin po Kasi despite the SIM Part registration. of it Dami is pa rin natin technology, natatanggap. part of it is the human factor. Dun And sa therefore, mga, kailangan po magkaroon ng campaign. Information Yes, campaign. How to, for us, ordinary people, paano namin, how do we respond pag nakatanggap kami mga ganyan? Kasi they're getting more and more imaginative. oo. So, Yung mga text scam. there are several ways na ginagawa ngayon. Kasi meron din halimbawa ngayon. There is a Cybercrime Investigation Center. Meron ganun. So sila yan. At saka tinatrack nila yung mga gumagawa ng mga scam, etc. Kagaya ngayon, together with NBA and the PNP, they were able to track itong master ng na Koreano, na master ng mga scam pagdating sa cryptocurrency, yung mga Okay. klase. Oh. Na-trace nila. Hindi na, ganyan na ngayon ang scam eh. Hindi na dati face-to-face. Wala na yung face-to-face. Yung mga con artists, Wala na yun. it's too risky. Too much work. Oo. Ito, ang dali. Text blast lang. Makina lang. Makina Basta lang. A machine. There'll come a time it will just be an app. Pero nag-confiscate daw ng mga text blast machines ang DTI. Is that legal? The text blast machines are illegal eh. So illegal pa rin ngayon? Yeah. Kasi nga violation ng data privacy act. Hindi ka pwedeng magganyan. Tsaka yung yung machine na yon parang res ipsa loquitur eh. If you have it in your possession, Then the it must presumption be- is you're violating Yes. na. Yes. Not in the case of Espinosa. Ha? Possession of the explosives and the guns. Was they did not Does that- prove operative control. Hindi. No. Nasa bahay ko yan. Style nyo ha. Nasa bahay ko yan, pero hindi akin. Oo. Kanino? Sa tatay ko. Na conveniently pinatay nyo. Ganon. Yun ang ano dyan, kwento. Ay nako, papunta na tayo dun sa... Meron daw pong politicians ang nahulihan nitong text blast machines. Oo, kasi ginagamit niya Sa election. Sa election yan eh. Ayan. Ayan, ganyan eh. Pero kumpiskado rin yon. Kung matrace nila. Kung matrace nila. Pero walang kaso yung politician. Pero nakumpiska yung text blast machines. At siya yung nagbe-benefit, di ba? Paano Paano yun? yun?
So wala na lang kaso. Akin na lang yung text blast machines mo. Eto ang tanong, saan mapupunta yung mga text blast machines na yun? Wala namang very public na yung siraan. Parang yung sa off-track betting, di ba? Wala. Sisirain mo yung makina. Yung Wala public. yan. Or yung customs na huli yung kotse. Bubulldozer, pipipin. Walang ganun eh. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng pipin. Ano yan? That's abuse of authority. Abuse of authority. Parang PTA. No, parang PTA. Abuse of authority. yan. oo. May mga senador, minaabuso nila yung capacity natin, paniwalaan sila eh. Ito, Ano yun? Anong tawag naman doon? ito naman si Joy, sabi niya, Abuse of thinking that people can be fooled all the Abuse time. of thinking that we care. itong si Joy loko ito. Ano sabi? Nag-text sa akin tungkol daw kay Rapi, kay Senator Turco. Si Ma'am Inday naman pinakita pa na nag-iipon ng katangahan si Turco. Oy, Ma'am Inday, pinagalitan pa si Ma'am Inday. Uy, ginastos naman yung katangahan eh. Nakita na. Simple lang naman yung sampal Sinabi na si Ma'am Inday Hindi naman ganun ka brutal. Oo. Hindi brutal. Hindi lang naman brutal yun. Hindi, hindi. Simple eh. Sa Kasi akin, kailangan napakasimple. mag-isip-isip ka pa. Oo. Medyo. Kung talaga bawal ito, pwede naman talaga magpasa ng batas eh. Na ibawal nyo na lang ang voluntary contribution. contribution. Oh, simple lang. Pero wala naman kami kapangyarihan. Ito si Trixie ko Wala po kami kapangyarihan magpasa ng batas. Magbabalik ang karambola kasi tatawa pa ako. Ang oras natin, 9:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angeles. May mahalagang tanong dito na kailangan natin siguro sagutin to. Kapag daw ba, illegal daw ba kapag voluntary text blast? Illegal daw ba yun? Kailangan natin sagutin yung stupid question. Anak ng toko, ang hirap ng tanong na yun. Illegal ba ang voluntary text blast? Yes. Kasi voluntary. Ang text blast, illegal. Pero kung voluntary, illegal pa ba yun? Oh, kasi meron kang text blaster. Ganon. Saan mo ginawa yan? Puro mga, tama ka, Trixie. Ilang mga nandito sa ating mga comment section. What? Okay. Kailangan nga daw ng bumbero pagka si Inday ang nandun sa mga budget hearings. Ba't kailangan ng bumbero? Daming sunog eh. Sabi daw, inuupakan siya sa intelligence funds. Pinaliwanag niya, ganito ho, nangyayari niya sa intelligence funds, ganito namin ginagamit yan, and so on and so forth. But in the end, sinabi niya, pwede nyo naman ho kaming hindi bigyan. It's up to you. We leave it to your discretion. Leave it to we your can live discretion. We can We live can live without it. Sa it. totoo lang, we can live without it. So, Just makes our work kung ikaw yung easier. senador, tatalak ka pa ba doon? Kung may, mahina yung pick up mo. Sinampal ka na di ba? Nasa power nyo na tanggalan kami. So, kaya ang magsasalita, lawyer na. At saka voluntary naman to eh. That's sa inyo yan eh. Sana sinabi voluntary ni lang po Vice, yan eh. Oo. Mahusay ito. Diba? Oo. Kulang na lang sabihin Gusto ko nga ni makaharap Vice. nito yung mga representative ng trade natin. Yung trade. Sa negotiation, Sa pare. negotiation. Importante ito sa negotiation eh. Very subtle. Yan, yung mga ganyan. Very subtle. Bara. Wow. Sabi po, ang PhilHealth po, Yan. naman, balik tayo sa PhilHealth. Nung palang pandemic, tinriple ang mga sahod
ng mga opisyal ng PhilHealth What? Sorry. na yung PhilHealth during the foundation, yung mga top executives po nila during pandemic, meron daw order si dating President Duterte noon during the height of the pandemic na gawing triple ang sahod ng mga executives. Hindi yung mga workers, hindi yung mga employees, kundi yung top executives lang. Allegedly. Kasi daw yan, kasama yan sa standardization ng salaries ng government-owned and controlled corporation. Bakit PhilHealth lang? PhilHealth ang huli. Na-standardize na yung iba. Sila yung hindi pa kasi nga pinatigil yung pagtaas ng... Nag-apply daw sila sa GOCC. Commission po yan, ano? Yes. Government Commission for GOCCs. At ng salary increase na triple hanggang 500,000 a month. Wow. At na-approve daw po. Wow. Wow. Anong wow? 500,000 lang eh. Wow na ba yun? Standardization yan? Oo daw. Rini-review kasi ito kasi ginagawa ngayon ng GCG, yung Government Commission on GOCCs. Okay. Rini-review lahat yan. So, ang lagay niyan, ang taas na ng sweldo nila, dami pa rin anomalya. Kulang pa po yung 500,000 naman. That's only, a year? 6 million a year. Lang. Kulang po yun. Ay, pasensya na po. Mahirap pong bumili ng Ferrari ng 6 million a year ang sahod nyo. Yung Audimar's Pigay. Ayun, kasya na po yun. Kasya na. Kasya na yun, pero paano naman yung iba? Like my Gucci bag. Yes. My Prada. My Prada. My Prada shoes. Yes. Mahirap yan. Voluntary naman to. Voluntary. Dinidinig po kasi yung budget ngayon ng PhilHealth. At lumabas yan. Yay, buti nakita. Nagtataka yung mga bakit laki ng sahod nyo? At ang minagyan, executives, hindi pa yung mga person. Bakit yung mga At yung mga direktor, executives yung mga pa. Ngayon, ang isa pang tanong, bakit hindi nyo binabayaran yung mga ospital na may claims? Yun. So, sumagot ang PhilHealth. Umaabot ng 27 billion. Nangangako po sila, babayaran daw nila yan. Within 90 days. Yun yung pangako nila. Bakit ayaw nyo bayaran? Hindi nyo naman pera yan. Oo nga. Kaya palang bayaran. Kailangan kasi makipag-usap yung hospital. Tricks, ikaw naman parang... Kasi hindi kayo nagpo-volunteer eh. Kailangan mag-volunteer kayo na makipag-usap. Kasi yung mga hospital na hindi marunong makipag-usap, pinapasa lang nila sa mga pasyente. Ang problema. Tapos pag nagreklamo, ang babastunin yung mga walang kamalay-malay. I'm happy to state to the honorable congressman that we will completely, with a very high percentage, within 90 days, pay the 27 billion. So, kayong mga nandiyan sa hospital, within 90 days. Iset ko yung calendar ko. 27 billion. Iset natin yung calendar. 90 days. Pero I'm really hugely disappointed na ganyan, nagtaas during the pandemic. Alam natin may mga pinupush itong si... Nag-apply daw sila, in-approve. Anong magagawa nila? Yun na nga, yung nag-push niyan yung favorite mo. Si Chalex? Chalex number 1. Original yes. Chalex. Totoo yan. Siya yung nagtulak ng mga yan. Tsaka protektado yung mga yan under his term. Yun na nga yung pera natin, which is contribution natin sa health insurance, diyan pala napupunta. Alam nyo ba yung mga private insurance, yung mga HMO na sinasawa? Ang laki-laki ng binabayad. Hindi insurance, yung health management, maintenance or whatsoever office. HMO, ang laki ng kanilang cash out. Ngayon, ang hirap niyang i-reverse niyan, Hirap na hirap sila. Siyempre. Mahirap i-reverse yan. Kasi aside from the PhilHealth, kailangan meron ka pang HMO. Yes. Kung mo itong mga tao walang makuha sa PhilHealth, umaasa sa HMO. Kaya yung HMO problema. Bugbog ang mga HMO ngayon. Bugbog na bugbog.
So, hirap sila. In other words, time will come, yung mga HMO na yan, magsasara. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Wala na tayo HMO, sa PhilHealth tayo aasa? Pag ganyan ang Good luck sa'yo. Oo. Mahirap yan. Malalaki ang sweldo ng mga executives, pero maliliit ang binibigay para sa pasyente. Mahihirapan ka pa. Well, from the beginning, sa akin, duda ako dyan sa ganyan system ng healthcare. Insurance. Hindi ako. Insurance-based. Yan po ang system sa Amerika eh. Ano yun? At noon pinakita na it's not working. Nagkakandahirap-hirap ang mga tao. Magbebenta ng bahay pag nagkasakit. Ponzi scheme nga siya eh. Insurance? Yung health ang daming hindi covered. Patay ka. Doon ka, Oo. yung adjuster, ang daming mahahanap bigla na hindi pwede. In this case, hindi private ang insurer, government. PhilHealth po, yan ang insurance company natin. Kaya yan? Na ang daming kalokohang nangyayari. Kayang kunan ng pera. Kahit voluntary or involuntary. Tapos hanggang ngayon, wala pa akong naririnig na scholarships para madagdagan ang healthcare workers natin. Isa sa problema ni Ted Herbosa daw yan. Oo, malaking problema yan. Although ang health po natin, na-confirm na ba si Doc Ted? Hindi ba sa September? Hindi, ang usapan ngayon yung budget muna eh. Okay. Isa pang balita ho, yung mga domestic tourists natin. Sabi ng, ano ba tong CAB, Jonathan? Civil Aeronautics Board. Ano yung kanila? Sila yung nagre-regulate, Regulator to, no? Ng mga fare. Okay, ng fare. Yung CAAB, yung CAAB, yung airlines, pilots, ganyan. Mula daw po sa September 20, no? Ang overbooking ng mga domestic airlines, lilimitahan na sa 10%. Bakit ang problema ba yung overbooking o yung airport? Hindi yung Hindi ko alam overbooking kung kasi doon overbooking sila o kumikita I see. Mag-overbook sila, tapos hindi masasakay lahat, tapos pag nag-rebook ka, bayad ka. Meron silang very, very stringent requirements. Kunwari, you must rebook within X number of hours or etc. in order para sagutin ng airline. Tapos kung kunwari rin, yung delay was for more than 4 hours, saka ka lang pwede libre. By the CAB to overbook. Up to That's the the 10%. Worldwide yan eh. 10%. Lahat talaga na pero ina-allow. ililimit na lang daw sa 10%. 10%. This is for ito yung akin efficiency. Okay, nag-overbook ako 10%. Holiday. Halos sigurado ka, lahat yung 110% na yan. Pupunta. Darating. Yes. So meron ka ma-offload at kahit papano. Ito daw yung solusyon, sabi ng CAB. During national holidays, yung long weekends, bawal ang overbooking. Yan sabi nila. Ito naman ang airline. Paano ko malalaman kailan darating yan? Holiday long na yan. weekends. Kasi nagbibigay kami ng promo. Paano? Yan ang issue ngayon yan. Ngayon, yung sinasabi mo, Parikot, tungkol dyan sa anong yung overbooking at saka yung airport. Ano ba ang solusyon? Ano ba ang problema? Yung overbooking o yung airport? Magkabakas sila. Bakas? Bakas. Bakas yan. Magkabakas yan. Kaya ganyan ng mga airlines. Talagang lahat ng pagkakataong kumita sila. Siyempre. Titrahin nila. Dahil sa sikip ng airport, ang laki ng kanilang gastos. Okay? Yun lang umikot ka sa ere, with the cost of fuel, gastos na yun. at hindi ka makalanding dahil wala kang slot. Gastos. Yung i-standby ka sa airport, sa labas ng Metro Manila, kasi wala kang slot to land here. Ang laking yung time ng eroplanong ginagastos mo doon na dapat ang eroplano dapat nasa ere lagi yan. Hindi nasa as much as for possible. efficiency. Kaya nga ere.
Ganun ba? Hindi mo pwedeng nakaparada Hindi naman sa yan. lupa. Landline eh. Pero kung paghihintay mo ng ilang oras doon, tapos iikot-ikot pa rito Bago para makalanding. mag-landing. Ang laking gastos niyan. May cost yan. Paano nilang babawiin yun? So, humahanap sila Ng paraan. ng ibang paraan. Pero nga, tama ka, masakit itong kanilang ginagawa na overbooking. Ang pahihirapan mo yung customer. Pasahero. Pasensya. So tama na binabaan nila to 10%. 10%. Kasi kung yung tipong yung overbooking mo ay 50%, tapos you make it almost impossible na makalibre sa Sila. rebooking Yes, yung mga patay na. pasahero. Patay yan. Ang laki ng kita Ang laki nila. Clean Pagka of nakita fruit ka. na naman natin, uy, ba't ang laki ng kita nyo dito? Because there's no other way na kumita sila dahil nga may problema yung airport. So makikita na naman yung airport officials. Ayan. Ma-accelerate yung... Privatize. Yeah. May accelerate yung Ma-accelerate yung privatization. So laking tulong pala niyan sa atin. Bakas nga eh. Ganito po ang ating Magkabakas mga yan. airlines. Both Our domestic, the three of them, samahan na natin yung AirAsia, AirAsia. Cebu Pacific and PAL. Lahat po yan nalulugi. Sa ibang bayan, during the pandemic, ang ginawa ng gobyerno, hindi pwede magsara yung mga airlines na yan. Kaya, Kundi sinubsidize titigil nila. ang economy. Subsidize yan. Sinubsidize nila. Ay, Especially in the Middle East. Grabe, billions and billions. sa US din. Dito, we did not Funding. a single centavo. Oo. Okay. We just let them... Ang ganito po yung kanilang situation, hindi dahil sa kinakampihan natin yung airlines. Realidad lang, real talk. Hindi na nga sila nakatanggap na subsidy. Pinahihirapan pa ng gobyerno. Okay? Yung mga landing fees and everything. Halimbawa, PAL, Cebu Pacific. Pag ikaw, kailangan mo magbayad ng mga landing fees and everything. Ang ganito yung argument nila eh. Base namin ang Philippines. Saan pa ba kami maglalanding? Hindi ba sa Pilipinas? Ba't kailangan namin magbayad ng landing fees? Diba? Landing. Kasi ginagamit niyo. Alam nga naman doon kami sa Kalayaan Islands magland o doon sa Spratlys. Hindi, Why not? To strengthen our claim. Ginagamit niyo yung space. Ayun. Space. Kaya kailangan bayad yun. Bayaran niyo yan. Bakit hindi... Hindi, bukod yung airport fee, may landing fee, parang tax yun. Landing fee. Ba't kailangan pa kami magbayad? Hindi ba pwedeng nag-exist ang landing fee sa ibang landing rights kasi meron. May landing rights ka, pero pag nag-land ka, may May fee fee ka. yun. Every May fee ka. time? Yes, Oo. of course. Okay. So, Bakit hindi? Dapat sinasabi ng mga airlines. kasama yan Halimbawa, sa... yung mga ganyan na nakakapagpahirap sa domestic airlines, parang equal tayo with the foreign airlines. Kaya nga, Hindi daw. ang pwede sabihin ng airline, gawin niyo naman 50% na lang kami. Pwede rin. Ayan. Overbooking. Or if not totally out. Hindi naman kayo NFA. Pag NFA totally out. Pero they're performing the same function as the NFA. Essentially. Essentially. Kasi ganito yan. Pagbalanse mo yan. Pag nawala yung mga domestic airlines patay na tayo. Pagsasamantalahan tayo ng mga foreign airlines. Sigurado. Nangyari na yan. Yes, nangyari na yan. Nung panahon ni President Estrada, Di ba ang PAL nagkaroon ng problema? nagkaroon ng labor. Oh, yun. Nagsara. Nagsara. Muna. Immediately double ang fare Oh. to Singapore. Yes. Kasi solo nila eh. Singapore Airlines lang yun. So yung mga domestic natin na nagtatrabaho doon, iyak. Ganon. Oh, ganyan yan. That's the reality of the business. It is essentially pambalanse. Ganon yan. Eh You bakit must set natin that pinahihirapan? Precisely. You have to give them all the incentives that Kailangan, they require. huwag na yung subsidy. Hindi sila nangingi subsidy. Oo. Pag-aangin nyo lang. Yung kanilang sitwasyon. Halimbawa, sa Clark. Yeah. Bakit napakamahal? Yung face Bakit ninyo. napakamahal? Yung face. Sila lang naman ang gumagamit yan. Di ba? Sino ba gagamit sa Clark? Di ba yung mga Contributory domestic? pala, according to our insiders, contributory pala ang yung nangyari sa Clark na biglang tumaas yung mga presyo doon dahil ang daming US citizens
na naggagarahe ng eroplano dyan. Sa Clark. At gumagamit ng Clark. Yung mga US citizens na dating military. Na Many of nag-retire them. dyan. So, that is why one of that was contributory dun sa pag-deny nila na ipasok yung trade issue post-usapang EDCA. That's not on the table. Yung Not sinabi on the kay table. Chaleco, di ba? Not only that, hindi pa nila nilalagay sa papel, no? Pero there's already an agreement na walang itutulong ang US with our trade issues with the US. It will be strictly a military relationship. Oh, God. Mabigat. Walang kapalit. It's so sad kasi Litataya tayo. the president went to bat sa ASEAN tungkol dito. Okay. Na gina-justify niya na we should not see the South China Sea issue as simply through the lens of the competition between two major powers. Which it makes sense. It makes sense. Okay. Pero yung ibang leaders kasi sinasabi nila na kailangan matibay tayo. We should not favor one or the other Okay. so that we can Which seems to strengthen be our what the Philippines alliance. is doing. Sadly, yes. Yun yung lumalabas ngayon sa ibang interpretations ng mga sinabi ng ibang ASEAN leaders. Meron daw magka-Canada visit daw ang presidente. At the Balita at ngayon. the Invitation of the Prime Minister. the PM, yes. Ano to fashionista yung Prime Minister nila. Naka-red socks. Tapatan sila ng presidente yes. ko. Natin. Di ba? Ganda din ang socks ni PBBM. Medyas na ba kayo ng labanan? Colorful, may farful splashes. Farful splashes. He always has nice socks. Really? Oh, it's a thing with him. And parati akong tinitingnan ko, sir, anong socks of the day? So, Hindi kita sa photo yung socks ni BBM. ay, meron Pero silang yung picture. common naka-D4 si what's his name? Si Trudeau. Trudeau. Kitang-kita yung red socks niya eh. Meron may picture silang dalawa na pinapakita nila yung medyas nila. Yung socks. Face-to-face sila. Yes. Si itong ating presidente, medyo passionista rin eh. Good dresser. Okay. Marunong Magaling siya. magdala ng damit. So, maraming nagsasabi na during the meeting with the Prime Minister, baliktad yung flag natin. Now, this is it's a mistake, totoo yun, but it was not on Baliktad our ang part. flag ng Philippines? It's not on our part. Sa Indonesia yun. Doon sa meeting nila ni ganito yan kasi the room was used prior to that. So madalian yan pagka they have only so many minutes To set it up Yes. for the next meeting. Yeah. So ang nagse-set up niyan ay yung host. So Hindi ka pwede hindi makialam nila doon. alam yan. At once Hindi yung nandyan protocol na, officer natin? Hindi tayo. Hindi dapat ba tinitignan yun? Tinitignan. Pero by the time makita yan, nakaupo na Nakaupo yung na sila. heads. Hindi ka na pwedeng mag-ayos. Hindi ba pwede, Bawal na. Hindi ba Bawal pwede na. sabihin, kapansin-pansin yun. sandali lang ho, may ayos sila. Teka, mali. Mali. War yan eh. Pag nakabaligtad po ang flag natin, that means we are At war with Canada. So siguro, ang ating issue sa Canada, lesson yung basura learned ito. lamang naman eh. Hindi naman Tapos yan. na yun. lesson learned na lang Pero dun sa mga kataka-taka to ang kasama one-on-one natin. with Canada. I've never heard the president Ano? na sa meeting ng ASEAN, Philippine president, nakipag one-on-one sa Canadian Prime Minister. It wasn't What's going on on the with agenda. Canada? It wasn't on the agenda initially. But, alam mo yung pull aside? This was a pull aside meeting. Marami rin kaming ganyan dati sa UNGA. Diba? Yung, Pwedeng andito mangyari si ganito. Baka i-arrange nyo. Yes. Sir, nandito. So maraming pwedeng interpretations din yan na it was important for us kasi ang dami nating mga kasama. Pero si PM Trudeau wala siyang kasama. So Pero baka kaya baligtad yung flag. May theory. There's a battle of socks. ay totoo yan. Red versus
Tingin ko eye-catching lang yung kay PM Trudeau, pero mas maganda yung socks ni Presidente. But that might be national pride lang yata yung umiiral sa akin. But still, tingin ko mas maganda medyas ni Presidente. Pero Canada, we have not really exploited the, Alam mo Canadian market mga properly. strength ng Canada Malaki yan. sa mining. Ay, ganun ba? They're very good. Well, Kasi another ang dami concern, nilang mining sites doon. And yet protected yung kanilang environment. They know how to do it. Iniisip ko, ano kaya ang ni BBM? Nakikipag-usap siya kay Trudeau. Ikaw kasi magre-request ka dyan eh. Yeah. Di ba yung mga investors nyo? Like Australia. Yan. Ang Australia po, ang gustong investment dito sa atin, agriculture. There are two things that were actually advised tungkol dyan, yung sa kay Trudeau. No, 3 actually. Kasi number 1, Canada is really inviting a lot of professionals. Okay. Professionals na foreign Point system lang yan. Meron sila. Oo. And then open sila. At saka yun, mabilis ka maging hindi lang resident, pwede ka maging citizen. Yan, that's one thing Yan ang that isang workout. would be on our agenda. And professionals is not just about yung mga teachers o nurses. Hindi. Lahat. Butchers, pare. Pati butchers. Yes. Malakas sila sa Alberta. Marunong ako niyan, ha? Marunong ako magkatay ng baboy. Not only that, Pwede ako lessons ron. learned. Uy, Canada controls their ASF. It was a big problem before, pero one of the Kaya success nila. stories is Canada. Yan, isa Sa yan. ASF. So, kaya yes, isa yan, agriculture. The other thing in agriculture is wheat. Because they have a surplus. Aha. Di ba nagkaroon Kailangan ng natin problema yan. sa Ukraine? Ah. So, wheat. Pwede na pag-usapan niya. Hindi natin na-exploit yan. Ngayon, yung tungkol sa mining, yes. Ang lakas ng Canada sa mining. Ngayon. And ang know-how nila advanced, way And advanced. Better than the Australians. maingat sila. In other words, hindi sila nagkaka-major issues on environmental. Yes. sa Pero ang daming mining dyan. Yeah. Kaya nga eh. At So, ano yan, and mining, that has also something to do with indigenous peoples. isa pa siya. Experience. Magaling sila sa Malakas pagprotekta sila. Alam ng nila yan. IPs nila. So, yan ang mga na-advise kay Presidente. Ang ganda I yan. don't, I hope they were able to properly Di ba, record all of them. maganda na yung gwapo ano yung eh. presidente yan. natin at saka yung Canada. Pwede silang magtagisan ng kagwapuhan. Oh, ito naman Pati si sa Joe. bihis. Sabihin. Ito naman si Joe. Hindi pa uhuli. Laban. Di tayo pa huhuli. Excuse me, ito mauna Joe, po si sabi niya, Pangulo. actually, nahuhumaling yan si Trudeau kay BBM. Bakit? May pagkaganon daw. Ay, bagong divorce. Ay! Joe! Joe mo na naman ako eh. On his way. Voluntary ba yan? Information na yan. Ay, voluntary. On his Ay, way naku to po. becoming single. Yeah. Hindi, palagay ko, hindi voluntary yan pa. Maraming salamat sa pagsubaybay sa Karambola. Voluntary Ito araw ang na ito. information na yan. Hindi nyo nabati. Happy birthday to Miss Monchet Gomez Laranyo dito sa Oy! DIZ. Marami tayong Paglarahan nyo, pansit yan eh. Pansit. At saka, happy birthday kay Mayor Nonong Palomar of Tapas Capiz and the Uy! Secretary General Happy birthday again, James Banal. of the House of Representatives, Asset Gen siya. Reggie Velasco. Maligayang bati sa inyong karawan. Maraming Ang dami salamat. ng utang na pansit. Sa pagsubaybay sa Karambola nitong araw na ito, antabayan ang susunod na programa Ronda Pilipinas with Mr. Dennis Antenor Jr. On behalf of Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, we'll see you tomorrow. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.